Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. With this video presentation, makikita nyo ang iba't ibang graph, tulad ng graph ng quadratic function, linear function, constant function, absolute value function, identity function, and square root function. Lahat yan na pag-aralan na natin before, and we will be working with another function with this video presentation. This video presentation is about the graph of polynomial functions. Another function that we're about to learn, that we're about to graph. And when we talk of graphing polynomial functions, it is important that we remember this. A polynomial function of degree n has n minus 1 turning points on its graph. Remember, pag pinag-uusapan natin ang degree, ibig sabihin we are talking of the highest exponent. For instance, we have this polynomial function. So siya ay, ang highest exponent ay 3. Kaya ang degree niya ay 3. And to determine the turning points, gagamitin natin ang formulang ito. Okay? So ang turning points niya ay 3 minus 1 equals 2. So magkakaroon siya ng dalawang turning points. For instance, ito yung kanyang magiging graph. So ito ngayon yung magiging turning point niya. 1, 2. So dalawang turning points mayroon ito. Okay, let's have another one. Consider this one. So the degree is 4, highest exponent. Then the turning points is 4 minus 1, that is equal to 3. Consider again na ito yung kanyang magiging graph. So ito ngayon ang mga turning points. 1, 2, 3. Okay? So I hope you are guided with these important things when we talk of graph of polynomial function. And another one. It is also important that we look for the behavior of the graph of polynomial function. So yung turning point, bahagi na yan ng behavior, pero mas papalawakin pa natin yan with regards to this table. So remember that when we talk of a sub n, that's the leading coefficient. And when we talk of n, that's the degree. So a leading coefficient, pwede siyang greater than 0 or less than 0. Ang ating degree, pwedeng even number or odd number. Okay? So, dyan magiging basehan natin kapag pinag-uusapan natin ang behavior. Okay? So, kapag a sub n is greater than 0, obviously that's positive. At ito yung magiging behavior ng kanyang graph. Rises to the left and to the right. So, kung mapapansin nyo itong left side, pataas, yung right side, pataas din. That is if and only if positive ang leading coefficient at even number ang degree. Okay, next. Dito naman, falls to the left and rises to the right. So, falls to the left, rises to the right. If and only if positive ang leading coefficient at odd number naman ang degree. Baka nakakalimutan, ang odd number ay 3, 5, 7, 9, and so on. At ang even number naman ay 2, 4, 6, 8, and so on. How about if the leading coefficient is less than 0? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan naman ay negative. So, ito naman yung magiging graph niya dapat. Falls to the left and falls to the right. So, parehang falls kapag negative. Then, the last one is kapag negative uli ang leading coefficient and this time odd number naman ang kanyang degree. Rises to the left and falls to the right. So, yan ang kailangang matandaan natin pag nag-graph tayo, and let us apply that with the examples.
For instance, we are going to sketch the graph of p of x is equal to the quantity x minus 1 times the quantity x minus 2 times the quantity x plus 2. Kung mapapansin nyo, naka-factor form yung given polynomial natin. If that's the case, maybe madali nang makukuha ang zeros. So, napakahalaga kapag mag-graph ng polynomials ay makuha muna ang zeros. At ang zeros niyan ay yung mga opposite sign nito. Opposite sign, and opposite sign. So, let's talk of that. So, ano ang opposite sign ng una? 1, then 2, and negative 3. Again, opposite sign yan nitong mga ito. Okay, yan na rin yung tinatawag natin na x-intercept. Yung 1, 2, and negative 2. Okay, yung mga yan ay kailangan natin pag gagraph. Ulitin ko, ang unang hahanapin ay zeros para makuha ang x-intercept. Then, ang degree, kailangan nating malaman, gawa sa behavior, ang degree natin ay 3. Therefore, ang turning points ay 2. Then, the leading coefficient is 1. Okay, so yung dalawang bagay na yan para malaman natin ang behavior ng magiging graph. So, gawa na tayo ng table dahil given na ito, ang x natin ay negative 2, ito yon. Ang isa ay 1, ito yon. Tapos ang isa ay 2, ito yon. Dahil sila ay x-intercept at sila ay zeros, so ibig sabihin 0 yung magiging p of x. Okay na, clear yon ha? Okay, so ibig sabihin, ang mga yan ay pwede na nating ma-plot or malagay yung point niya. So, yun yung 1, yun yung 2, at yun yung 3. Okay, balikan natin. Ito yung 1, ito yung 2, at ito yung negative 2. Ayan yung tatlo. Kung mapapansin nyo sa table, nagkaroon ako ng blank. So, lalagyan natin yan ng mga value kasi para malaman natin kung hanggang saan ang turning point. Halimbawa, sa pagitan ni negative 2 at 1, saan liliko? Saan ang turning point? So, para malaman yon, so magsosolve pa tayo. Sa pagitan niya na may negative 1 at 0. So, kapag 0, ang sagot ay 4. So, yun ay kapag sinubstitute sa x, ha? Yan. So, yun yung magiging sagot. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang way, pero pwede ring substitution, lalo na kapag naka-factor 4. So, dahil 0, 4, hanapin natin ang 0, 4. 0, 4, parang dito siya mapupunta. Check natin. Okay, so doon mapupunta yung point. Next, kapag naman siya ay negative 1. So, pag pinalit natin dito ang negative 1 sa x, so ang sagot ay 6. So, saan mapupunta ang negative 1 and 6? So, negative 1, punta tayo sa negative 1, tapos taas tayo, positive 6, hanggang doon. So, doon ang 6, therefore, yun yung kanyang point. Then the last, may pagitan pa rin dito between 1 and 2. Alamin natin, ang pinakagitna ay 1.5 para makuha natin kung hanggang saan yung turning point. So, kapag isinubstitute natin yan sa x, so ito yung magiging sagot. Negative 0.875. Ibig sabihin, bago mag-negative 1. Ito yung negative 1 natin. So, bago mag-negative 1, yun. Okay, halos malapit na sa negative 1 kasi 0.8. Okay, then after that, balik tayo ngayon dun sa behavior para magka-idea tayo. So, x times x times x, x to the third. So, ibig sabihin, degree 3. So, add. Then, x to the third. So, ang leading coefficient niya ay 1. Kasi x times x times x, x to the third, edi 1x to the third, 1. So, greater than 0. Positive siya. So, ano ngayon ang magiging sagot natin when it comes to the behavior? Falls to the left, ito, and rises to the right. So, kailangan kapag naigat natin ito, falls to the left and rises to the right. Connecting the points, so yan yung magiging graph. So, tama siya dun sa pinag-uusapang behavior, falls to the left and rises to the right. So, may arrow, ibig sabihin extended pa yan. Ito rin, extended. So, that's the first example. Proceed with the second, hindi na siya naka-factor form. Sketch the graph of p of x is equal to x to the fourth plus 2x to the third minus x to the second minus 2x. So, ganun din, kailangan natin mahanap ang zeros. So, para mahanap ang zero, recall nyo ngayon yung finding the zeros of polynomial function. Pwede kayong mag-synthetic division, pwede kayong mag
factor theorem. Pwede rin ang remainder theorem para makuha natin P of C is equal to 0. So, recall nyo dun sa previous video natin. So, ayan. So, ito yung magiging factor niya. Factors, niya. Dito sa simula, kinuha muna ang common monomial factor, tapos pinactor out na. So, again, pwede kayong gumamit ng iba't ibang factoring technique or pwede kayong gumamit ng synthetic division, remainder theorem, or kung saan kayang-kaya nyong magamit ito. Kapag nakuha nyo na yan, ibig sabihin meron na tayong x-intercept, opposite sign. Pero dito muna tayo, 0 ito. Dito opposite sign, negative 2. Dito opposite sign, negative 1. Dito opposite sign, positive 1. Kaya iyan ang kanyang magiging x-intercept. Turning point, 4 minus 1, kasi degree 4 tayo. Then, leading coefficient is 1 again. Okay, so, yan na yan. Ito yung sa negative 2, 0. Negative 1, 0. 0, we have 0 here. 1, we have 0. Okay, so pwede na natin ngayon i-plot ang mga yan. So, alamin natin 1, 2, 3, 4. Nasandaan ha? Ito sa negative 2, ito sa negative 1, ito sa 0, ito sa 1. Okay, yung mga nasa pagitan, isosolve uli natin para makasigurado tayo sa magiging turning point. Kapag negative 1.5, yung in between yung gitna tayo ha. So, ang sagot ay negative 0.9375. So, saan yun matatagpuan? Yun yun, bago mag-negative 1. Ito yung negative 1, negative 0.9. So, malapit na. Next, sa pagitan na negative 1 at 0 ay negative 0.5. Pag sinolve uli natin, sinubstitute yung mga x dito or gumamit kayo ng synthetic division. So, we have that. So, saan naman siya? Makikita siya dito, negative 0.5. Dito yung 0.5 dahil positive dito tayo sa pataas. Check natin. Okay, that's correct. Halos gitna kasi 0.5. Okay, next is sa pagitan ng 0 at 1 is 0.5. So, ang sagot, negative 0.9375 at doon yun makikita. Okay, i-check natin ang magiging behavior. So, ang leading coefficient natin ay 1, dito pa rin siya. Pero ang degree ay 4, so even. So, dito tayo. Ang behavior niya dapat ay rises to the left and rises to the right. So, yun dapat ang maging graph niya. Check natin. Okay, connect natin ang mga point. Yun yung magiging graph natin. Rises to the left and to the right. Ang turning point ay 3. So, ito yun. 1, 2, and 3. Okay? Nagiget? Okay, proceed with the next example. Sketch the graph of P of x is equal to negative x to the 4th plus 5x to the 2nd minus 4. So, finding the zeros, again, any of the process na nasa nakaraang video, finding the zeros sa polynomial, pwede natin gamitin. At ito yung magiging factors niya. So, ang x-intercept, yung magiging zeros nito. So, kabaliktarang sign, pag tinims to negative, ganun din ito. So, kaya positive, negative 2, positive and negative 1. So, we have that. Okay? So, let's continue. Turning points, 4 minus 1 is 3. Then, leading coefficient is negative 1. So, graph tayo. Ito ang para sa negative 2. Yon, negative 1. Ito yon, 0 rin. 1, ito yon, 0. Then, 2, ito yon, 0. Dito pwedeng hindi na kayo mag-factor ha. Pwedeng zeros na yung mahanap. Pag nakuha na ang zeros, x-intercept na rin yan. Okay? So, let's proceed with graphing that. So, lagyan na natin ang complete number. Yan. So, lagay na natin itong mga to. Negative 2, negative 1, 1, and 0, 2. Pag x-intercept, nasa x-axis lang siya lahat ha. Okay, so 1, 2, 3, 4. Apat yun. Negative 2, negative 1, negative, positive 1, and positive 2. So, sa pagitan ay negative 1.5. Ang magiging sagot, 2.1875. Saan makikita yon? Siyempre, dito tayo. Sa pagitan nun, 2, mahigit na 2. Ayan. Then, the next one is 0. Kapag 0,
negative 4. So, dito tayo sa 0, negative 1, 2, 3, 4. So, dun siya mapupunta. Then, the next one is 1.5. Pag kinuha ang sagot, 2.1875. So, 1.5 dito, dahil positive, dun tayo sa taas sa akyat. Okay, so we have that. So, tingnan ulit natin ang behavior. Okay, dahil ang leading coefficient niya ay less than 0, ito yon. So, ibig sabihin, tapos ang degree ay 4, even, ay, dito tayo, even, ito yung itsura. Ang behavior niya dapat ay falls to the left and to the right. So, parehas. Then, connecting the point, yan. So, it falls to the left and it falls to the right. So, degree 3, so 1, turning points 3, 1 lumiko doon, 2, and 3. And that's the graph of that polynomial function. And that's all, Kamato class. God bless us.